sa ating pong Yeshua, Amen. sa privilege po na muli ay makasama niyo po ngayon sa pag-aaral po ng kanyang salita. So, kung mapapansin po ninyo, meron po akong tungkol. Ako rin po ay dumaan sa mabigat na pagsubok. Minsan ay natatanong rin sa Lord, sa ating Yeshua, na bakit ako pa? Siguro makakatanong rin na tinatanong bakit ako pa? Bakit hindi lang yung bakit namin? Bakit hindi lang yung ibang mga tao na masama, na mga hindi Kristiyano? So, pero hindi mo natin kayang questionin ang Diyos, ang ating Yeshua, sa ano po yung plano niya sa ating buhay. Ako po ay na-slide ng September 3. Grabe po yung pagkaka-slide ko. Talagang ramdam-ramdam ko po yung pakanakit ng aking balatang dantay. Talagang pong naiyak ako sa sakit. Sobrang sakit. Doon po yung sa chapel namin, yung asawa ko po gabi ay namamalan siya para pinabukasan ng service. Talagang naiyak ako sa sakit. Akala ko kukunin ako ni Lord. Sobrang sakit. Pero pa man, alam ko may plano ng Panginoon. May plano ng Panginoon. Ang sabi ko, ang commitment ko sa Panginoon ay, Panginoon, hanggat kaya ko, hanggat may lakas ako, maglilingkod ako sa iyo. Kahit hindi ko alam ang kasunod. Basta yun po ang commitment ko sa ating Yahweh. So, bago pa po yun, 3 linggo po akong hindi makalakad. Ang dami ko mga injury. Bigla na lang hindi ako makalakad, hindi ko makikutong yung paa ko. Buti na lang meron po akong member, may kapatid na po tayo na naghihilo. Ang sabi niya, Pastor, umurong yung mga ugat mo sa ipandang singit, nagurungan, namamaga, hindi ka makalakad, hindi mo makikutong yung paa ko. 3 linggo po akong hinihilo. So, salamat sa Lord. Talaga po ang sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, nakakaramdam na ako ng ginhawa. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, active na po ako. Dadala na ako. Nung nag-decide ako na nagagano, that night nga, September 3, umuulan, yung pinakatulog ko namin sa taas po ng chapel, nawala sa isip ko yung dadaanan ko nga pala, napakakapal ng lumot. Nawala sa isip ko nung pag-hakbang ko, na-discard ko ako. Yun na nga. So, nung na-slide ako, tinaas ko agad yung ulo ko kasi delikado pagkahuli yung na-damage. So, ayun, ang tagal ko pong nakahiga. Buti na lang, lalaki yung mga anak ko na malalahas. Sila po yung tumutulong sa akin na pupunta ng banyo. Talaga nung una po, hindi man lang ako makabili, hindi ako makaupo. Talagang as in, wala. Talagang walang-wala. Napakasakit talaga. So, ilang linggo po yung dumaan, nag-decide na naman ako na, Lord, nakakaramdam po ako ng ginhawang konti. Aalit na konti. Nung aalit na po ako, Sunday morning, bigla naman ako nagsusuka. Hindi ko malaman yung gano'n. Grabe. Wala naman akong kinakain. Bakit? Ang dami, nung nagbamit ako, sobrang dami. 3 beses lang, nung ikalawang beses, pag nakulang ng bulan. Nung 3 beses, nung nasa kwarto na ako, mas marami. Sabi ko, nag-iiyakan na sila. Sabi ng asawa ko, dahil na ako sa hospital. Ako, ayoko.
At talagang gamot. So talagang tininis ko, Lord, matutulog ako. Pagising ko po, pagalingin mo na ako. Natulog ako, pagising ko, okay na po ako. Pinaiwan na nga lang po yung damage ng balakang ko. So hanggang ngayon, September 3, October, November, kundi December. So hirap po talaga ako lumakad. Hirap na talaga ako lumakad dati. Dahil po sa ano ko, mas pinahirapan po ako yung pagkaka-sila ito. Kaya, lagi ko kasama po yung ako ko, yung aking apo, yung Tonton yung Moses, sa bagay ko. So, pero ang commitment ko sa Lord, Lord, but none of these things moving. Hindi ako papatigil, hindi ako hihinto, hanggat may lakas ako. Yun po ang commitment ko sa Panginoon. So kaya nga po mga kapatid, yung kinanta po ng ating choir kanina, sobrang ganda. Bring the lost and lost. Amen? So yun po yung aking puso, yun din po ang aking puso sa Panginoon, na Lord, patuloy mo akong gamitin para makapag-akay ng mga kaluluwa sa iyong paanan. So mga kapatid, napakabuti po ng ating Yeswa. Na kung titilang po natin, ang ating Panginoon talagang tayo ang dahilan kung bakit bumaba ko sa lupa. Hindi po kami na po. Sa amin din po, ganyan po ako, pagka nakakita ko lang, ganyan po lang. Ganyan po talaga. Maghapon po yun, mula maga hanggang gabi. Nakatayo din po ako. Hindi po katulog sa bahay, pagka nakakapon na yung balakang ko, hihiga na ako, okay na. Pero pagka ako sa church, dire-diretso po yung service namin mula alas 8 hanggang gabi. Kaya sabi po ng kapatiran po ng hingkilot, napupuwersa pag nakatayo. Pagka nakatayo talaga pwersado kasi yung ligan ko anditing ligan ko. Pero ang sabi ko nga sa Panginoon, hindi ako papatinan. Basta hanggang kaya ko, mag-iinigod ako sa Panginoon. So, na-progress ko sa mga pastoral, sa mga ibang mga kapatiran na please pray for me dahil mahirap po. Pero hindi dahilan ang hirap para po hindi maglingkod sa Panginoon. Amen? So, hindi po pwede na nahihirapan ka, ayaw mo na sa Panginoon. Hindi ho. Kaya nga po sa amin, kahit po parang naging pattern ako, na kahit na konti problema lang, kahit na mga pagsubok lang, nagpapatuloy sila dahil nakita nila sa akin. So, mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan ay yung kahalagahan po ng misyon. So, i-encourage ko po kayong patuloy na talagang patuloy po nating suportahan ang misyon. Dahil po ang mission, it is a heartbeat of God na ating pong Yahweh. Ito po yung pintig ng puso ng ating Yahweh ay ang misyon. Alam mo ninyo na ang ating Yeshua ay nag-utos po sa ating mga alagad, sa kanyang mga alagad, doon po sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi niya na sila po ay humayo, ipangaral ang salita ng Panginoon. Ito po yung ikalawang beses na kinomission niya yung kanyang mga alagad. Kung ating kung titingnan sa Matthew chapter 28, doon po yung unang ikinomission niya yung kanyang mga alagad. At dito po sa Acts chapter 1, it is the second time that Yeshua commissioned his disciple. Yung sinasabi po ng ating Panginoong Jesus na
dito po sa Acts chapter 1, verse 8, na once again, na yung kanyang mga alagad to go into all the world and preach the gospel. Mga kapatid, yung utos mong ito, hindi lamang po sa individual na utos ng Panginoon, kundi ito rin po ay utos niya sa bawat churches. Amen? At napakasarap, napakaganda po na ang iglesia po ito ng Great Shepherd ay isa po sa mga mission-minded church. At isa po ako doon sa mga missionary po nyo na pinapanalangin at tinutulungan. So, alam po ba ninyo na sa ayon po sa survey, meron po mga 6.5 billion people sa buong mundo. Pero karamihan po dyan ay hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos tungkol po sa kaligtasan. Mga kapatid, sino po dito yung hindi pa Kristiyano yung buong pamilya? Pagtas nga po naman. Ba? Okay. So, marami ba po na hindi Kristiyano ang family? Okay? So, kapatid, huwag kang papayag na ang iyong mahal sa buhay hindi makakilala sa Panginoon. Ikaw ang nandiyan sa tahanan nyo, ikaw ang gagamitin ng ating Yahweh para maanay sila sa Panginoon Yeshua. Amen? So, ikaw ang gagamitin. Alam po nyo sa amin, ang aming team ay disciple making. So, nagsimula po kami nung last Sunday. At alam po ba ninyo, dalawang linggo na po nakakaraan. At nagbubunga po. Nung nakakang Sunday po, 5 po yung aming bisita. At ang sabi nila, babalik sila. Yung po maganda. Hindi mo ba, ang buhay Kristiyano po, lagi mo nating iisipin na tayo po ay Kristiyano na hindi lang basta Kristiyano. May purpose ang Yeshua natin, ang ating Yahweh, kung bakit tayo naligtas. At ang isa sa mga dahilan niya kung bakit tayo po ay naligtas, para mag-akay din ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. Huwag po tayo matatakot, mga kapatid. Gamitin natin ang ating lakas para po makapag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kaya po, iyak-iyak ba ako sa pinagdapon ng aking buhay? I'm so touched. Na-touched talaga ako. Kasi ako din po ay ang nais talaga ng puso ko ay makapag-akay ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. So sana po, sa umagang ito, talaga po ating damahin, i-absorb ang salita po ng ating Yahweh. Hindi lang po natin narinig, kundi magkaroon po ng application sa ating buhay. So mission is the heartbeat of Yeshua. Tandaan po natin, mga kapatid, na maging sa Apostles' Day, they turned the world upside down, and as they preached the gospel and made disciples, and then sent these disciples to preach. Sa panahon po ng mga apostol, marami pong nakakilala sa ating Panginoong Yeshua. Maraming mga sumasampalataya, at yung mga sumasampalataya po na yun, hindi papayag na hindi makapag-akay din ng mga kaluluwa sa Panginoon. Mga kapatid, tanong ko po sa inyo, gaano na po tayo katagal na Kristiyano? Sa tinagal-tagal po ba ng ating pagiging Kristiyano, meron na tayong nailapit sa ating Yeshua? O
kung iniisip natin, parang ang hirap, parang ang bigat, parang napakahirap na gawain ang mag-akay, opo, talagang napakahirap mag-akay. Alam po ba ninyo, share ko lang po lahat po, halos parang naranasan ko na, yung ganito pala ko, sinto ako, dahil po sa ating Panginoon, dahil po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Oo, yung minumura ko, napakadalas, pinagwawalaan ng mga lasing, napakadalas, yung pinagbibigtangan ng masama, napakadalas, yung pinapahiya ako, napakadalas. Napakadalas po talaga. Meron pa nga time, nagbabayad study ako, biglang may pumasok na lasing, pinagwalaan ko, merito. Dinuro-duro ako, pinipitsarahan ako. Sabi ko, kaya ko ito, di ba masakit pala ako nun? Kaya ko ito. Ang problema lang sa akin, isang paa, malakas ang katawan ko, malakas ang kamay ko. Sigurado ako, sa sunto ko lang dito. Tulog to, kaya nasing pa. Pero hindi ko po ginawa. Yung pinapahin ko sa liyo ko, nag-iiyakan. Huwag niyo naman kung ganyan si Pastor. Umalis ka na, sabi sa akin. Nakatingin ako gano'n. Nakatingin lang ako. Pinitsarahan naman ako dito. Umalis ka na! Alis na po ako. Tapos hanggang sa may labas lang ng tatag, hinihiyawan ako. Pinagmumula ako. Grabe. Sabi ko, bukas, babalik ako ng umaga. Hindi na ako lasing. Madaling araw, umalik ako doon. Hinahanap ko. Hindi ko na makita. So mga kapatid, mahirap. Pero yun po yung challenge. Amen? Mahirap siguro. Ayaw nyo yung nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, lola nyo, lolo nyo, mga pinsan nyo sa Panginoon. Mahirap. Baka susumangin ka. Pipilasopahin ka. Lolokohin ka lang. Pero bahagi po yun ng pag-aakay sa Panginoon, ng mga tao sa Panginoon. Amen? Bahagi yan. Kung ang ating Yeswa, ang ating Panginoong Yeswa, ilalintana yung mga narinig niya, baka hindi ka nakakilala sa kanya. Amen? Kaya nga po, supportan natin patuloy ang mission. Mga kapatid, mission and to be blessing to the local church, not a burden. Amen? Ang mission, hindi dapat maging napakabigat sa atin, kundi i-take po natin ito na blessing. Amen? At ako po naniniwala na ang church po ng Great Shepherd sa pangunguna po ni Dr. ni Ma'am Net at mga kapatid po dito, sa inyo pong puso at isipan, ang mission po ay napakalaking blessing po sa inyo. Kita-kita mo nga po kanina, ang dami nanganganin na bigas. Meron po ako din, ano? Amen. Isa po lang po. Tama-tama nga po lang ang bigas. Pwede ka na advance. Kaya tapos ako sinira. Hindi mo ba? Bihira mo ang church na meron ganitong kalaking puso sa gawain ng misyon. Kaya, blessing po sa inyo yung mission. Mga kapatid, sa umaga po ito, ilang bagay din po ang nais kong talangin ako po sa mission. At sana po ay maging blessing po ito sa bawat isa po sa atin. Number one po, yung tinatawag po na the present of mission. Alam po ba ninyo, ang sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 8,
verse 1. 2 Corinthians chapter 8, verse 1, ang sabi po ay ganito, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed. Yung bestowed po dyan sa Tagalog ay ipinagkaloob. We do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Dito po, makikita natin na talaga po ang churches of Macedonia, kasi po sa atin, churches, plural. Hindi lang po sinabing Church of Macedonia. Kasi po yung Macedonian Church, mission-minded church. Sila din po ay may mga sinusuportahan ng mga missionary. Katulad po ng iglesia nito. Meron pa po kayong international. Meron pa po kayong global. Hindi ba? The present of mission is a gift bestowed. Amen? Gift po ito sa inyo, mga kapatid. Dahil hindi naman po natin ikinakala na hindi lahat ng churches ay may mga missionary. Kung may mga missionary, kukuha nila. Pero ang iglesia ko dito, pag nakikita ko po yung mga announcement, nakikita ko po yung post, verdict, wow, ang dami nila, missionary. Kaya po, it is a gift bestowed. Hindi lang po gift bestowed, it is a grace bestowed. Biyaya po ito, mga kapatid. Kami po, meron din po ang 4 na missionary. Naglolo din po kami, nagtitisan kami ng madagdagan pa yun. Pero dito po, napakarami, tama po ba? Ang mga record po ito. Record. At hindi lang basta missionary ang ginagawa nyo. Yung iba sa amin, matagal na missionary. Hindi yung nagkapi na mabayaan. Amen? Na-invest nyo. Kasi po sa ibang church, after 2 years, 3 years, kanya yung support. Pero dito, as long as nag-exist yata, ang Great Shepherd, andun pa rin ang tulong sa mga missionary. Kaya po, ito po ay napaka-great blessing para po sa amin. Para po sa akin. Amen? Amen. So, ipinagmamalan po ang iglesia nito. Amen. Na meron pong puso sa misyon. Hindi lang po yun, mga kapatid. Kung atin din pong titingnan, pangalawa is the power of mission. Ano po yung power? Ano po yung kapangyarihan ng mission? Mga kapatid, kung titingnan po natin sa verse 3, paki-plus nga po sa screen, verse 3, ang sabi po dyan, for to their power I bear record, yet and behold, and beyond their power, they were willing of themselves. Yung sinasabi po dyan na, I bear record, yet, and beyond their power, sa Tagalog po, yung higit pa sa kanilang kaya. Alam ko, ito yung kaya nyo sa mga missionary, sa larangan ng misyon. Pero alam ko rin na meron pa kayong mas higit na magagawa para sa mga misyon. Yung Macedonian Church, ganun po, mga kapatid, beyond their power, they were willing of themselves. Amen? So, napakasarap po na talagang ang iglesia nito, talagang wala po masabi talagang pagkakaisip ko ang Great Shepherd Baptist Church and Ministries, ang masasabi ko lang, thank you Lord for this church. Thank you Lord sa pastor, sa pastor's wife, sa mga member na umahalika at sumusuporta po ng gawain ng Panginoon. Amen.
Di ba? So, the power of mission, makikita po natin yung power of giving. They gave of what they had. Binigay nila ng masipag kung ano ang nararapat sa Panginoon. Tingnan po ninyo, every December, yearly, expected na meron ganitong gawain po sa church. Nakakatuwa. At sabi ko nga po, hindi lahat kaya gawin yung ginagawa nyo. Bakit nagawa nyo at nakakaya nyo? Because dahil beyond your limitation, meron pa po kayo kaya ibigay pa pala sa Panginoon. Kung baga meron pa kakayahan magbigay, ito yung kaya ko. Pero beyond, meron pa pala. Ang kailangan lang talaga, puso, willingness, pagmamahal sa ating Yesu. Pagmamahal sa kanyang gawa. Amen? So, alam po ninyo, nung ako nga po ay 9 yung 8, ang sabi ko sa Lord, ito na ba yung sign na ako ay magpapahinga na? Pero hindi eh. Masukan ang aking kalooban na humintos. At parang sinasabi ko, asan ang tapang mo? Asan yung commitment mo? Asan yung devotion mo sa akin? Kaya sabi ko sa Panginoon, mag-date pa rin ako. Pagka mag-bedridden na naman ako, siguro, yun na lang. Kaya hanggang nakakalakad pa ako, hanggang nakakilos pa ako, mag-date na sa ibang Panginoon. Salamat nga po sa aking mga anak. Sila yung mga anak sa akin pag nagkatatat. Sa aking asawa na talaga ng matyaga. Basta talaga lang. Minsan niya mo, nagbibiro ako sa mga member o kaya sa mga kilala ko. Siguro pa po, ito natapat ng tatlong ulo. Magaling ko. Paano naman? Nang kulay ko pag yan, hindi ko man eh. Yung posible ako. Binibiro ko lang sila na gano'n. Kaya masakit po talaga. Ito, pagkakataon ito, masakit po. Bumibiro siya. Pagka po na sa church, ganyan din po, mas masakit. Dahil hanggang gabi kami. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Lord, alam niyo po ang aming kanila. Hindi ako magpapapigil sa paggawa sa inyo naman. So mga kapatid, pangatlo po, una nakita natin na present of mission, pangalawa, yung power, at then pangatlo, the priority. Mga kapatid, sino na po dito yung nakapag-akay po sa ating Yeshua? Yung meron pong naakay, nadala po dito sa church. Meron po ba? Bakit? Okay lang po ba kahit ako'y kamay? Ay? Apat lang po. Ulitin ko, baka madagdagan. Baka maging 5 na. Meron po meron na naakay sa ating Yeshua, sa ating Yahweh. Bakit akin? Ako'y kamay? Talaga po, yung 5 nga po, sumakot sa sila ito, 5. Ngayon, kapatid, ang pag-aakay ng mga kaluluwa, ito po ay blessing para po sa atin. Okay lang po ba sa isang linggo? Kung okay lang po, unahin natin yung mga mahal natin sa pamilya. Yung ating po family circle. Amen? Pagka nag-post ulit po si Doc, nakikita ko, wow, may mga bisita na. Amen? Puso talaga ang puhunan. Puso talaga ang
ang labanan sa gawain po at sa pausin po sa ating Kristo. Amen? Pag wala mo tayong puso, hindi mo natin mararamdaman yung ganong pag-ibig at hindi natin ma-enjoy yung ministry, yung gawain ng ating Panginoon. So, the priority, dito po sa verse 5, paki-das niyang ulit. Ang sabi po yan, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Dito po, makikita natin ang ginawa po ng Macedonian Church ay talaga kasabi po ni Pablo, hindi na inaasahan na ang kailangan daw po talaga ay ibigay muna ang sarili sa Panginoon ng isang Kristiyano. They gave themselves unto the Lord. Ang sabi, gave themselves unto the Lord, first to the Lord. Binigay muna nila ang kanilang sarili sa ating laro. Kapatid, tandaan po natin, kapag hindi natin ibinigay ang ating sarili, isinurrender ang ating buhay sa ating Yahweh, hindi ka makakapaglikod ng may katapatan sa Kanya. At huwag po natin sanayin ang ating sarili na dadalo lang tayo, uuwi. Dadalo, uuwi. Dadalo, uuwi. Isang buwan na, dadalo, uuwi. Ilang buwan na, dadalo, uuwi. Isang taon na, dadalo, uuwi. Huwag pong gano'n. Kailangan yung nangyayari po sa atin. Meron po tayo nagiging accomplishment sa ating buhay. Amen? Huwag po tayo magiging tagapunas ng upuan. Amen? So, papayag po ba tayo na sa isang linggo, ikaw na naman? Tayo na naman o kayo na naman ang magiging labanan? Papayag po tayo na gano'n na lang. Alam po natin, ang mission po natin as a church, as a individual Christian, ay mag-akay po ng mga kaluluwa sa ating nasa, sa ating Yahweh. Amen? Kung hindi mo yan gagawin, hindi natin sinusunod ang ating Panginoon. Amen? Pwede mo ba yun? Bring the lost at any cost. Sino po yung pamilya po ninyo na hindi pa Kristiyano? Sige po ate. Sige. Wow! Mister, kaya po ba ninyong pataluhin? Kaya niyo ulit pataluhin? Sabihin sa kanya, pagka hindi ka dumalo, ikaw na maglalaba. Wala na yun. May background, may meron ng aksig na salita ng Diyos sa mundo. Kaya mo yan. Wala pong imposible sa ating Yesu. Amen? Ang hirap ang tigas ng ulo, ang ano niya kasi, ang pilosopo. Hindi ba ganyan din tayo noon? Tama po ba? Matigas din ulo natin. Pilosopo din tayo noon. Wala tayong panahon sa ating Diyos. Pero andito tayo ngayon. Dahil meron someone na nag-akay sa'yo. Dahil meron someone or somebody na nagtyaga sa'yo. Bring the lost at any cost. Kahit na iba. Amen? So, makikita po natin, pangalawa, gave themselves unto the missionary. Ang sabi po kasi dyan, unto us. Ibinigay nila na Macedonian Church, ang
po ito ay isang hinahangaan talaga pagdating po sa misyon. Kaya, mas maganda po na atin pong gawin as a individual Christian yung mission natin mag-akay ng mga kaluluwa sa kanyang harapan. Amen? Alam ko ninyo sa amin, akala ko gano'n na lang. Pwede walang pusang ganyan. Okay lang po ba kayo? Okay na po, pamaya-maya na natapos na tayo. Pamaya-maya na. Okay na po ba? Kala ko noon, alala nga ako, pag-ingatan nila na may gawain dito, at alam ko ba niya, to tell you honestly, nagsimula po kami, wala akong support. Opo, yung pananampalataya ko sa Panginoon ang daladala ko. Wala talaga. As in, wala. Katapang mo rin eh. Parang sundalo, pumunta ng gera, wala akong baril. Pero alam ko, Lord, andyan ka. Yun lang ang pinangangahan ko. Ngayon, ang nangyari po, akala mo wala talaga. Pero, as long as nananalo tayo, as long as na ginagawa po natin yung part natin, may nangyayari. So marami po dati, meron pa pong teacher na taga-London. Doon dito, doon, taga-London. Kung magdala mo ng estudyante niya, may section. Wow, ang dami. Kaya lang, ilagay mo lang, ala na. May natira, isa lang, napaglaban natin, ibang lugar. Wala na naman, back to zero. Pero, nakita mo, pag tayo po, meron matinding pagnanais talaga at pagmamahal sa mga kaluluwa, hindi po pwedeng walang madagdag. Walang hindi makakakilala sa ating yes ba? Ang kailangan talaga kumilos tayo at sundin yung panahagan na ating Panginoon. Amen? So, sila po, yung Macedonian church po dito, ay meron pong puso sa mga missionary. At ang sabi po, get themselves abundantly, not as Pinoy. Yung kanilang pagpilit, abundant, sumasagana. Grabe. Grabe talaga. Ang sabi po doon, ang sabi po dyan, not as we hope, hindi namin inaasahan. Amen? Ang galing po ng Panginoon. Amen. And then, gave themselves obediently, will of God. Ginawa nila ang kalooban ni Yahweh. Yan ang pinakabalita. Ino mo, and unto us by the will of God, by unto us the will of Yahweh. Ngayon, tanong, ang pag-aamay ng mga kaluluwa sa kanyang harapan ay will of God. Kalooban ng Panginoon. Tama mo ba? Kasi yung pasabi ng Bible Ngayon, kung kalooban po yan ng ating Yahweh, ng ating Yeshua, gagawin ba o hindi? Di ba meron pa mga isang kata? Here am I, send me. Meron po ba tayo kumain sa kanya? Sayang wala. Kung meron sana nakakita nito. Pero pa pa hindi mo ba? So, mga kapatid, patuloy po natin suportan ang mission. Patuloy po tayo sumuporta sa babae po ng Great Shepherd. Patuloy po natin ipanalangin, suportan po sila, don't hurry. Patuloy po natin iban tayo ang pagtotoo ng Panginoon sa lugar nito. Huwag po tayo mapagod, huwag po tayo masawa,
maglingkod sa Panginoon. Huwag din po tayo matakot na tayo po ay mag-akay ng mga kaluluwa sa kanyang harapan. Dahil ang pag-aakay po ng mga kaluluwa sa Panginoon, ito po ay tanong ng Panginoon. At salamat po personally, in behalf of my family, ako po ay papasalamat po sa Great Shepherd sa inyong pagmamahal sa amin. Ang hirap pong pagmamahal, pati po yung panalangin na ginagawa niyo po sa amin. Sa mga kapatid, ang challenge ko po, magpatuloy na po tayo sa Panginoon. Amen? So, okay po ba yun sa isang linggo? Meron po tayong bisita? Sino po ang gustong magdala po ng bisita sa isang linggo? Meron po ba? Isa! Meron na isa! Amen! Amen! Meron pa? Dalawa! Meron po tayo dalawang bisita sa isang linggo! Meron pa po? Ay! Dalawa lang po? Dalawa lang po kinikilos ng ating Lord? Meron pa? Dito mo sa gawin na lima ko, meron po ba? Meron po ba? Ningiti-ngiti po sila. Siguro parang sino kaya sasama ko sa isang linggo? Sino kaya? Alam ko na, sasama ko sa isang linggo. Sino? Sarili ko. Ay, huwag po sarili, kaya meron po. Amen? O meron na po tayong dalawang bisita, sasama ko po yan sa panalangin. Sasama po namin yan sa panalangin sa church para po maging posible po ang lahat. So, salamat po sa Panginoon sa patuloy po na paggabay niya po sa atin. Muli po, in behalf of my family, we really thank the Lord for this church, for your support and your prayers sa gawain po sa New Hope Baptist Church doon po sa Sanina. So let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa privilege na kami po ay magkasama-sama. Salamat din po Panginoon sa mga bagay na aming napag-usapan, napag-aralan, tungkol po Panginoon sa misyon. Lord, Yahweh, kami po ay dumadalangin po sa iyo na patuloy niyo pong pagpalain ang iglesia pong ito sa pamumunan po ito, Kirby. Patuloy niyo po bigyan sila ng lakas ng katawan ng magandang sugat Panginoon at yung desire nila ng iglesia ito sa patuloy na pagsuporta sa mga missionaries ay palagi namin po i-arrange sa kanilang puso. Panginoon, hinihingi po namin sa iyo yung desire po ng ilang mga kapatiran na makapag-akay ng mga mahalagang kaluluwa po sa iyong pangalan ay kanilang pong magawa, Panginoon. Tulungan niyo po na aming pong ginagay sa aming puso that we need to be an instrument of you upang mag-akay ako ng mga kaluluwa sa iyong pangalan. Dahil ang aming pong misyon ay ang iyong misyon ay aming pong misyon. At ang pinaka-misyon po ng bawat individual at Kristiyano ay makapag-akay ako ng mga mahalagang kaluluwa sa iyong pangalan. Lord, patuloy pong i-bless ang lesson nito. Ang lahat po ng area ng kanilang ministry ay pagpalain po Panginoon. Ang sa darating po ng Sunday, yung mga taas na kamay na mag-aakay ng mga kaluluwa sa iyo ay gabayan ng Panginoon. O possible Panginoon na maging ang mga hindi rin taas na kamay ay nag-iisip kung sino nga po ang kanilang magiging bisita next Sunday. I-bless mo sila, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mapatihan. Salamat po sa aming Yahweh. Salamat po sa aming Yes, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggan sapagkat ang lahat ng ito'y aming kinadalangin, pinapasalamatan sa
sa dakilang pangalan na aming Panginoong Yeshua. Amen.